Pinapatigil ng DPWH ang lahat ng road reblocking project dahil sa mga sumbong na sinisira ang mga kalsadang ayos naman para umano pagkakitaan. Inihalimbawa ang kalsada sa Bocaue sa Bulacan, kaya pinagpapaliwanag ang district engineer. Nakatutok si Jonathan Andal. Sa ipinakitang litrato ng DPWH na kuha sa Bocaue, Bulacan, may kalsadang binakbak kahit mukhang ayos pa naman. Hindi yan nagustuhan ni DPWH Secretary Vince Dizon. Sa mata lang, no? Tinitignan ko, maayos yan. Pero, ayan. So, pinatawag ko kagad tong DE na to at Bulacan na naman. Bulacan na naman. Bakit ba ang DPWH binabakbak ang mga kalye na parang okay naman para lang gawin ulit? Well, siguro, sa maraming pagkakataon, alam na natin kung bakit. Di ba? Okay. Kasi, pinagkakakitaan lang yun. Pinagkakakitaan yung pagsisira, pinagkakakitaan din yung paggagawa ulit. Correct? Okay. So, effectively now, I will be suspending all reblocking activities. Matapos ipatigil, ipinaayos din agad ni Dizon ang binakbak na kalsada sa Bocaue. Ang district engineer doon, binigyan na raw niya ng show cause order para magpaliwanag. Sa Tuguegarao City naman, pinagbubutas na kalsada ang isinumbong kay Dizon ng mayor doon. Ayan o, sinisira na naman. Sinisimulan na. Sabi niya, sir, sinisimulan na naman, sinisira na naman yung kalye. Okay pa naman yan. Pinatigil na rin natin yan. Sabi ni Dizon, ang hindi lang sakop sa suspensyon ng road reblocking ay yung mga sirang kalsada talaga na kailangan ayusin at yung binubungkal dahil may kailangang ayusing drainage o tubo ng tubig. Maglalabas daw ng kautusan ng DPWH na gagawin ng transparent ang mga road reblocking. Ipapaalam dapat sa publiko kung bakit ba talaga kailangan bakbakin ang isang kalsada. Pakiusap ni Dizon sa publiko, i-report sa social media ng DPWH pag may nakita pa ring mukha namang ayos na kalsada na sinisira. Pagka hindi sila sumunod dito at nagtuloy-tuloy sila kahit na pinasuspend ko na, o kaya hindi nila, iniwan nilang nakatiwangwang dyan, tapos maaksidente yung mga kababayan natin. Pasensyahan tayo dito. Talagang maasisisantit sila dyan. Makakasuhan pa sila. Bilang reforma sa DPWH, ineengganyo ng sumali ang mga sibilyan o civil society organization sa pag-audit at pag-monitor ng mga DPWH project mula sa bidding hanggang makumpleto ang proyekto. Mas matinding parusa naman daw ang ipapataw sa mga kawani ng DPWH kapag hindi nasunod ang flood control project policy ng ahensya. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.